Kaya, sinusubukan ng Pakistan na magmatigas. Panoorin mo to. Kaya pinapunta namin si Will Goddard, national reporter ng GB News sa Pakistani High Commission para mag-imbestiga. Ako si Will Godley ng GB News. Gusto ko lang itanong kung may pwede akong makausap ukol kay Shabir Ahmed. Oo, si Shabir. Bakit ayaw siyang tanggapin ng Pakistan? Oo, hintay ka muna sa labas. Bakit mo sa tingin ayaw siyang tanggapin public ng Pakistan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwede ba kitang tanungin tungkol kay Shabir Ahmed? Galing ka lang sa High Commission. Bakit ayaw siyang tanggapin ng Pakistan para ma-extradite? Pasensya na. May alam ka ba tungkol kay Shabir Ahmed? Wala. Alam mo ba kung bakit ayaw siyang tanggapin ng Pakistan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Mira, tama ba na hindi niyo tinatanggap ang sarili niyong mga kriminal na nasa ibang bansa? Wala kaming alam. Para sa mga di nakakakilala kay Shabir Ahmed, bibigyan ko kayo ng konting konteksto. Sa tingin ko, alam mo siya. Ipakikilala ko sa inyo ang pinakamagaling na produkto ng Pakistan para sa United Kingdom. Kilala ninyo si Shabir Ahmed. Hayaan ninyo ikwento ko ng mabilis kung sino siya. Siya ang pinuno ng isa sa mga grooming gang na nag-operate sa United Kingdom, kung saan inabuso niya ang mahigit 20 bata. Karamihan sa kanila ay edad 12 hanggang 14. Nahatulan siya, pero pinalaya agad, gaya ng karaniwan sa United Kingdom. At ngayon sinasabi ng Pakistan na ayaw nila sa kanya maliban na lang kung may kapalit. Ibig sabihin ay isuko ang mga lehitimong disidenteng mula sa Pakistan. Mga lehitimong disidente. Tingnan niyo ang kabalintunaan nito. Sa isang banda, tumatanggap ang United Kingdom ng 10,000 peking asylum seeker. Hindi sila bakla o inuusig. Pupunta lang sila sa UK dahil sa butas ng batas at umaasa sa kabutihan ng mga kanluraning bansa. At sa hindi malamang dahilan, kahit alam nating peke silang mga asylum seeker, wala tayong magawa dahil, alam mo na, hindi tayo pwedeng maging pabaya at padalos-dalos tungkol sa asylum. Hindi natin pwedeng ipa-deport ang mga tao, pabalik sa kanilang mga bansang pinagmulan kung saan maaari silang usigin. Ipakikilala ko naman ang lalaking ito. Hindi ako tagahanga niya. Pero kinikilala ko na isa siyang tunay na dissident laban sa gobyerno ng Pakistan. Itong lalaking ito, si Major Adil Raja, sa tingin ko ay nakatira sa Luton o kung saan man, hindi ko alam. Nakatira siya kung saan man sa London. Tingnan mo siya. Dati siyang sundalo sa hukbong sandatahan ng Pakistan. Ngunit umalis siya kalaunan. Ayon sa gobyerno ng Pakistan, kumilos daw siya ng mag-isa. Pero hindi naman totoo yon. Ayan, kaya sila talaga ang UK. Kaya ang sinasabi ng Pakistan, ibigay niyo siya sa amin at tukunin din namin si Shabir Ahmed ninyo. Pati ang mga grooming gang ninyo. At ang gobyerno ng UK naman ay nagsasabing, hindi talaga namin pwedeng gawin yon. At hindi rin talaga dapat gawin yon. Sabi ko nga, sa isang banda, tumatanggap tayo ng 10,000 peke na asylum seeker. Sa kabilang banda, dinedeport natin ang tunay na asylum seeker o refugee na siguradong pahihirapan. Tiyak na pahihirapan at ikukulong siya. Alam kong karamihan sa Briton ay magsasabing wala kaming pakialam, pero dapat tayo magmalasakit. Marami tayong impluensya sa Pakistan. Panurin natin ang ilang video para makita ang mga kalamangan at kahinaan ng argumentong ito. Dapat natin silang parusahan hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Sinabi ng Home Secretary na baguhin ang batas para ma-deport ang lalaking ito. Hindi siya ma-deport dahil sa 1970, isang Immigration Act na nagbabawal sa pagpapaalis ng Commonwealth citizens na dumating sa UK bago 1973 at nanirahan ng 5 taon. Sa palagay ko, mali ang topic ng debate natin. Pahintulutan niyong ipaalala ko muna kung ano ang mga kasong napatunayan laban sa kanya. 32 magkakahiwalay na kaso ng panggagahasa sa bata. Tingnan niyo siya. Pagtulong at pagkikipagsabuatan sa panggagahasa. At tungkol dyan, iniisip na mas marami pa siyang kinasangkutang kaso bukod sa 32 na yon ng human trafficking sa UK para sa sexual na pagsasamantala. Mahaba pa ang listahan. Hinatulan siya ng 22 taon sa kulungan. Mga pare, ito ang Sky News. Napapansin niyo ba ang pagbabago? Palagi ko namang sinasabi, wala akong pakialam sa batas o legal na hadlang. Desisyong pampulitika ito na dapat gawin. Kapag may sapat ng pagkakaisa ng publiko, pwede na nating talakayin kahit ano. Hayaan niyong sabihin ko, ang malawakang deportasyon ang pag-uusapan sa buong hanay ng politika sa mga susunod na taon. Lahat ng mga tao ngayon ay nagsasabi na malawakang deportasyon, napaka-racist naman yan. Mawawala rin yan dahil ito'y desisyong pampulitika, kaya mahalaga ang pampulitikang aktivismo.
Hinasabi ko sa mga susunod na taon, makikita niyo ang mga sikat na personalidad na magsasalita tungkol dito. Ganyan talaga ang laging takbo ng sangkatauhan. Sige, maaring magmukhang masyado na tayong sibilisado at may mga bagay nang di na natin pwedeng sabihin. Panurin niyo kung paano mga bagay na dati ay hindi pwedeng sabihin ay magiging normal na lang. Sasabihin na ng lahat, mass deportations. Hindi gumagana ang multiculturalism. Pero tingnan nyo, mismong Sky News. Pinag-uusapan ang deportation ng isang British citizen. Hayaan niyong pag-isipan niyo muna yan. Isang British ayon sa kanila, syempre para sa akin parang wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit pa ipinanganak ang British citizen. Wala akong pakialam dahil kailangan natin gumawa ng mga pampulitikang desisyon para sa mga pampulitikang problema. Ang multiculturalism ay isang pampulitikang problema. Kaya kahit na may isang daang batas laban dito, baguhin natin. Pwede natin itong baguhin kapag nakapagtatag na tayo ng pampulitikang pagkakaisa. At pinalaya pagkatapos ng 14. Ang dapat pag-usapan ay ang ating mga patakaran sa sentensya. Hindi dapat lumaya ang lalaking ito mula kulungan. Ayokong siya ay ma-deport. Nagsalita ako ng napaga. Ayan na. Gusto kong maparusahan siya at hindi na muling makita ang araw. 32 magkakahiwalay na kaso ng panggagahasa. May debate na pinalaya siya ng maaga, 14 na taon kumpara sa 22 sentensya. Pero 22 taon lang talaga siya sa kulungan. Kung magkakaroon pa ng karagdagang hatol, na sana nga ay mangyari sa mga sangkot sa mga grupong sexual na nangaabuso sa mga bata, baguhin na natin ang batas ngayon para hindi na sila kailanman makalaya. Hindi mo ba alam ang sasabihin ko? Sangayon ako. Bahagya akong sangayon sa kanya. Hindi ko iniisip na dapat lang basta-basta pumunta ang mga tao at gumawa ng kung ano-anong masasamang krimen. At pagkatapos, bilang parusa, ipapadeport lang sila. Aba, hindi naman yata tama yon. Isipin mo, may bagong dating na lalaki mula Pakistan, taga-baryo, nanggahasa ng 12-12 ng mamamayang Briton. Mga bata pa. Tapos sasabihin lang, sige, pauwiin ka na lang sa Pakistan. Paano naging parusa yon? Dapat pilitin ng gobyerno ng Pakistan. Masaya pa akong sabihin, dapat tayo magpatayo ng kulungan para sa mga dating mamamayan ng Britanya o Australia sa Pakistan at sagutin ang gastos nito. Dapat may mga gwardiya tayo doon na tayo nagpapasweldo at hayaang mamatay sila sa mga kulungang iyon. O baka makatipid pa tayo sa abala. Ibalik ang death penalty. Ibalik ang parusang kamatayan para makatipid sa abala. Pakinggan natin si Noria Khan sa opinyon niya dito. Pinuno nung gift gun. Tingin mo ba may punto ang Pakistan? Kahit may pasang batas, malamang gagamitin pa rin ni Shabir Ahmed ang batas sa karapatang pantao para subukang pigilan ang deportasyon niya sa bansang hindi na niya tinitirhan sa loob ng 60 taon. Oo, ibig kong sabihin, tingnan mo, siya kapag iniisip mo na ipinanganak siya sa Pakistan at sa isang taong katulad niya na siyang pinuno ng isa sa pinakakari-mari-marin na organisadong sindikato ng krimen at kahihiyan na naranasan ng bansang ito, may saysay na tinalikuran niya ang pagiging mamamayan ng Pakistan nang makuha niya ang pagiging mamamayan ng Britanya dahil may layunin siya sa mga gagawin niya. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, Peter, ang mga lalaking tulad niya mula Pakistan na may ganoong pag-iisip at balak, gumawa ng kasuklam-suklam na krimen ay mas pipiling mabulok sa kulungan sa Britanya kaysa ibalik sa Pakistan. Ibig kong sabihin, napakaraming British-Pakistani na nakatira dito at sa kabuuan, hindi naman sila mga kriminal, pero masaya silang panatilihin ang kanilang dalawahang nasyonalidad. Pabalik-balik sila at nagpapadala ng pera sa bahay. Pero ang isang tao na sinasadya talagang tanggalin ang kanilang nasyonalidad ay ginagawa yon dahil ayaw nilang magkaroon ng anumang kapangyarihan ang bansang yon sa kanila. Nakakatuwang malaman. Iniisip ko na noon pa, mas pipiliin niya makulong sa Britanya ng 22 taon, pero nakalaya siya matapos ang 14 na taon. Mas gusto pa niyang magkulong ng 22 taon kaysa tumakas papuntang Pakistan. Ganun ba katindi ang galit nila sa Pakistan? Sumisigaw pa rin sila ng Pakistan Zindabad, pero sila Pero palagi pa rin nilang pinipili ang Pakistan kaysa sa Britanya. Ang mga taong ito ay ibang klase na baliw. At mas mabuti kung mas maaga nating mapapaalis ang marami sa kanila. Anong palagay mo sa kung paano siya pinoprotektahan ngayon, Shabir Ahmed? Oo, malaking pera ng mga nagbabayad ng buwis ang ginastos para sa kaligtasan niya. Paglipat-lipat ng lugar at para hindi siya manatili sa Rochdale. Gastos ito para sa mga nagbabayad ng buwis.
Maaring bigyan siya ng bagong pagkakakilanlan kung sakaling ituring na napakataas ng banta. At malinaw na maraming tao ang gustong iwasan siya. Marami talagang nais ilantad ang ginawa niya. Sa tingin mo ba, tama ang paggamit ng pera ng nagbabayad ng buwis dyan? At sa tingin mo ba, ang komunidad ng mga Muslim, ang sarili niyang komunidad, ay maaring gumawa pa ng higit para iwasan siya at higit pang tawagin ang pansin sa ginawa niya? Hindi, talagang hindi. Sa tingin ko, lubos na aksaya lang ito ng pera ng mga nagbabayad ng buwis. Bakit kailangan gastusin ng Britanya ang yaman at pera sa pagbabantay at pagbibigay ng bagong pagkakakilanlan at seguridad sa taong ito para matiyak na di siya banta, gayong malinaw namang banta siya sa kaligtasan ng publiko? Sa tingin ko, malaking sampal ito sa mga biktima na nabigyan ng impresyon na ang napaagang paglaya niya ay problema na mula pa simula. Pero pinalabas na kapag pinalaya siya, ida-deport siya. Bakit pabigyan ng ganong impresyon kung hindi naman pala matutupad? Sasabihan ko rin, kahit bantayan siya 24 oras, 7 araw sa isang linggo, banta pa rin siya sa bansa dahil dapat siyang talikuran ng komunidad ng mga Pakistani at umaasa akong gagawin nila ito. Hindi nila ginagawa. Heto ang punto. Kung ang Labour Party ay nag-aalala na baka magalit ang komunidad ng mga Pakistani kapag pinalayas siya para hindi sila maparusahan sa araw ng eleksyon. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa komunidad ng mga Pakistani? Galit sila sa kanila. Galit sila sa? Galit din kami sa laring yan, katulad ng galit ninyo. May mga bulok na tao sa bawat komunidad. Kung ganoon, bakit inyo sila sinusuportahan? Bakit natatakot ang Labour Party na kung magiging mahigpit sila sa Pakistan, paparusahan sila ng komunidad ng mga Pakistani sa Britain? Magkakaroon ng maliit na bahagi ng lipunan at maluwag ko lang sinasabing maliit yon na hindi naniniwalang may ginawa siyang mali. Pareho lang sila ng ugali, alam mo na, kapareho niya. Mananatiling aktibo ang mga network na iyon at gagawin ang lahat para protektahan siya sa Britanya. Sa tingin ko, dapat siyang gawing halimbawa. Dapat nating gamitin ang impluwensya natin laban sa Pakistan dahil marami tayong hawak. Sa tingin ko, napakaganda ng punto mo. Magdadagdag ako ng punto. Sabi ng mga Muslim, kaunti lang ang gumagawa noon at hindi dapat husgahan lahat dahil sa ilan lang. Talaga? Kung ganon, bakit palaging pinapanigan ng mga Muslim ang mga pasaway nila? Tingnan mo ito. Bakit palaging kinakampihan nila ang mga may ginawang masama? Naalala mo ba yung 2 nurse na ito? Itong 2 nurse na nagyayabang na pinatay nila ang mga Hudyo nilang pasyente. Tingnan mo lahat ng Muslim. Hindi lang mga individual na kilalang Muslim, kundi pati mga grupong Muslim. Ang boto ng mga Muslim. Sumuporta rin sa kanila ang boto ng mga Muslim. Tingnan mo. Parang 12-12 ng muske rito. Manindigan para sa Uyghur Muslims Australia. Manindigan para sa Palestina. Lahat ng mga taong ito, ang Australian Muslim Times o ang University of New South Wales Muslim Students Association, susuportahan nila sila. Kapag nahuli o naipit sila, bigla silang nagiging biktima. Huwag niyo kaming husgahan base sa gawa ng ilan. Yun lang ba? Sige, may naisip akong isa pang halimbawa. Naalala mo yung magkapatid mula sa Manchester? Sinabi namin sa inyo na susuportahan sila ng mga Muslim. Alam mo ba kung anong ginawa nila nung ginawa nila yon? Lumabas ang mga Muslim para ipagtanggol sila. Napanood na ng lahat ang mga video nung ipinalabas ito. Nung binubugbog ng 2 magkapatid na ito ang mga pulis na pumunta sa eksena para tumulong sa isa pang Muslim na una nang binugbog ng 2 magkapatid na ito. Kahit noon, hindi sila tumindig sa anumang prinsipyo. Tumindig sila bilang Muslim dahil nakita nila ito bilang laban ng Britanya sa Muslim Umma. Tingnan mo si Umpa-Lumpa. Tingnan mo ang payasong ito. Gusto ko ng agarang aksyon laban sa mga pulis. Bawat isa sa kanila na sangkot sa insidente sa paliparan ng Manchester. Lahat sila ay arestuhin, suspindihin, litisin, at ikulong agad-agad. Kailangang agad arestuhin ang bawat opisyal na yan. Kung hindi, lilipat kami sa Plan B at magkakaroon ng malalaking protesta. Pangako ko yan. Mga protestang hindi pa ninyo nakita dati. Ang hangan na woke na babaeng ito kamakailan ay nagbigay ng panayam at sinabi, ang pagpupulis ay hindi para pigilan ng krimen, kundi tungkol sa empatya. Nasira natin ang buong henerasyon ng mga tao. Tingnan mo to.
Tingnan mo ang mga taong namumuno sa inyo. Tingnan mo ang mga taong nagbabanta sa inyo. Kita mo paano kanya tinakot? Sabi niya, kung hindi tanggalin agad ang mga pulis na yon, makikita mo raw. Alam mo na ang susunod? Alam mo ba kung anong nakita ng Britanya matapos ang bantang yon? Ito ang nakita nila. Kaya agad nilang pinalaya ang magkakapatid. Ginawa nila ito sa harap mismo ng mga pulis o istasyon ng pulis na nagkulong sa kanila. Tara, sirain natin ng todo ang punyetang lugar na to. Hindi na mahalaga yan. Tika. Bukas, mga tol, kapag di tayo nagkamit ng hustisya, mamamatay ang mga putang ina. Mabuhay ang revolusyon! Narito! Narito! Ako! Alam kong gusto mo. Hindi ko talaga maintindihan ang ingay ng unggoy sa dulo. Hindi ko maintindihan yon. Si Allah ang pinakadakila. Si Allah ang pinakadakila. Ganyan talaga sila palaging pumapanik sa mga pasaway nila. Kaya kapag sinabi nila sa'yo na sa pangkalahatan, karamihan ng tao ay mabuti at hindi nila ibig sabihin yon. Oo, huwag mo kaming husgahan dahil sa ginawa ng iilan. Kalokohan yan. Hindi ko maintindihan kung bakit napakalambot ni Nuria Khan sa kanila. Kung iniisip ng Labour Party na mapaparusahan sila ng British-Pakistani community dahil sa panggigipit sa gobyerno ng Pakistan. Para tanggapin pabalik ang leader ng isang grooming gang, iniisip nila na tama yon. At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi gumagana ang multiculturalism. Hindi ka makakabuo na nagkakaisang bansa kapag marami kang tao na may iba't ibang katapatan, kapag hindi nila kayang ibigay ang buong katapatan sa iyo. Hindi ka makakabuo ng isang bansa. Gaya ngayon natutuklasan ng UK. Habang nire-record ko ito sa London, magre-record pa ako ng isa pang video. Habang nagsasalita tayo, literal na napapalibutan ang London ng mga Moroccan na nakatira sa Britain. Malamang ay pinanganak at lumaki sa Britain. Dahil pinalayas ng France ang Morocco, ayoko na talagang malaman ang nangyayari sa Paris ngayon. So totoo lang, marami na ring tao nagpadala ng mensahe tungkol dito. Kabilang na si Keith mula sa Lancashire. Sabi niya kung hindi natin siya mapapadeport, ibalik siya sa kulungan para tapusin ang natitirang 8 taon. Tapos idagdag pa ang 19 na taong sentensya pagkatapos nito. Hindi na siya makakalabas. Barilin na lang siya. Kulungan. Kung wala ng puwang, i-deport na lang lahat ng dayuhang bilanggo na pwede nating i-deport para magkaroon ng puwang. Ibig ko sabihin, makatarungan ang punto mo, Keith, at makatarungan ang hamon mo, Keith, mula sa Lincolnshire. Pero ang punto ay... Gusto ko lang magdagdag pa ng isang punto, mga kaibigan. Pasensya na, alam ko. Kung hindi natin ma-deport ang mga tao dahil sa ilang internasyonal na batas, legal na hadlang, o dahil hindi nakikipagtulungan ang kanilang bansang pinagmulan, kailangan nating ibalik ang penal colonies. Maraming tigang na isla sa Australia na kahit mga butiki ay ayaw tumira doon. Pwede tayong magtayo ng detention center. Sa tingin ko, may mga abandonadong detention center pa sa Christmas Island na dati nating ginagamit para pigilan sila at naging epektibo yun noon. Alam mo, titigil ang pagdating ng mga bangka. Kaya natin gawin yan. Marami tayong lupa. Ipasok sila. Ipasok sila. Mag-hire tayo ng pribadong kontratista para panakot, bumalik ka na lang sa bansa mong walang kwenta o dadalin ka namin sa tigang na disyerto sa Australia. Sa totoo lang, hindi disyerto ang mga isla namin, pero hindi sila sa mainland Australia. Dadalhin sila sa isla na walang bisa ang batas ng Australia. Oo, gawing pribado. Ibenta ang mga isla sa pribadong kumpanya. Hindi na natin problema kung anong gagawin nila o paano nila tratuhin ang mga yon. Mga pare, ang mga taong to ay mga rapist at mamamatay tao, okay? Kailangan ninyong tandaan yan. Kung 3 o 4 na taon pa siyang mas huling dumating sa bansang ito, madali sana siyang may i-deport. Naisip ko lang kung gaano katindi sa tingin mo dapat ang estado ng Britanya pagdating sa mga taong tulad ni Shabir Ahmed. Kasi kung ikaw, alam mo, magkakaroon ba ng mga sanksyon? Mga problema sa kalakalan. Ibig kong sabihin, maaari ba itong ayusin sa pamamagitan ng diplomasya? Anong opinion mo tungkol dyan, Nuria? Kita mo naman, kaharap din natin ang pamahalaang labor. Natural lang na may tanong kung gaano sila kaseryoso makipagnegosasyon sa Islamabad. Mayroon din tayong Muslim na kalihim ng panloob na gawain, si Shabana Mahmood, na nag-blacklist ng 13 maliit na bansang Aprikano kahit halos walang asylum seekers mula sa mga mahihirap na sub-Saharan African na bansa sa Britain. Ngayon, ayos lang. Ilagay sila sa listahan. Pero hindi niya isinama ang Pakistan na pangunahing pinagmumula ng peking asylum seeker. Mas maraming asylum seeker mula sa Pakistan ang natatanggap ng Britain kaysa sa alinmang ibang bansa. Naging malaking suporta nila sa eleksyon mula sa maraming British Pakistani.
Sa tingin ko, panahon na para ipakita mo ang lakas at impluwensya mo at gawing halimbawa siya. Nakikita natin na problemado ang Pakistan sa pang-aabuso sa imigrasyon, paggamit ng student visa para sa asylum claim, pagdala ng mga dependent, at mga peking asylum claim batay sa pagpapanggap na bakla. Lahat na ito ay nangyayari sa itsura ng mga nangyayari. Parang lahat ng Pakistani ay bakla. Sa likod ng lahat ng ito, pero ang katotohanan na, gaya ng sinabi ko, tinalikuran niya ang kanyang nasyonalidad at pagkatapos ay ginawa ang mga krimen na ginawa niya sa ganong antas ay nagpapakita na may intensyon talaga siya sa likod nito. Iniisip niya, lamang ako sa kanila, maliwanag na may nagpayong legal sa kanya na hindi siya maibabalik. Sa tingin ko, makakabuti ito sa Britain at sa mga biktima na nakaligtas, pati na rin sa publiko sa pangkalahatan, para ipakita na kayang ipakita ng Britain ang lakas nito kapag kailangan at maipapabalik natin siya. Ang mga pumupunta rito at pinupunit ang pasaporte na umaasa na problema na lang sila ng Britain, mag-isip muna bago ulitin iyon. Salamat Nuria Khan, mamamahayag at podcast host. Marami kaming napag-usapan doon. Kailangang maging malupit ang Britain at tumawag. Pero walang gagawin ang woke na makakaliwang gobyerno ni Andy Burnham. Matatapos ng kanyang honeymoon period sa loob ng 48 oras, pinakamatagal na ang 2 linggo. Matatapos ng kanyang honeymoon period, kung may sentido komun o tapat siya sa Britain, tatawag siya kay Donald Trump at sasabihing, Donald Trump, tama ka sa mass deportation policy mo. Sisumulan na namin ipa-deport pabalik sa Pakistan ang mga grupong sangkot sa panggagahasa. Pipilitin natin sila at ipagbabawal ang padala ng pera. Magpapadala ang Britain ng 4.5 bilyon. Nagpadala ang mga British Pakistani ng 4.5 bilyong dolyar sa Pakistan noong nakaraang taon ng pananalapi. Ang Pakistan, isang mahirap na bansa sa ikatlong mundo? Ulitin ko, isusuko ba ng Pakistan, isang mahirap na ikatlong mundong bansa, ang bilyon-bilyong dolyar mula UK dahil lang sa ilang barbarong pedophile? Hindi. Kung hindi pa sapat yon, kasi sa tingin ng Pakistan, may alas sila. Iniput nila ang gobyernong British na isauli ang dissident na si Major Adil Raja pabalik sa Pakistan. Tulad ng sabi ko, wala talaga akong pakialam. Marami ring Briton ang walang pakialam. Pero hindi namin isusuko ang pinapahalagahan namin. Tawagan mo si Donald Trump at sabihin mo, alam mo ba, maglalagay ka rin ba ng mga restriksyon sa visa elite nila? Ipagbabawal mo rin ba ang remittance? Alam mo ba? Gagawin niya ni Trump ng buong sigasig. Buti na lang, may sumaayon na sa akin tungkol sa illegal na migrasyon dahil alam ni Trump kung paano sinisira ng mga barbaro ang Europa. Sa tingin ko, hindi gagawin yon ni Andy Burnham. Kaya mga kaibigan, kailangan nating magtatag at bumuo ng pampulitikang pagkakaisa. Ito na talaga. Hindi na natin titiisin ang kalokohang ito. Ipa-deport.